So gusto niyo na maging presidente kagad si VP Sara kasi surang-sura na rin kayo sa pagmumukha nito ni Bongbong. O inuknukan ng inuknukan din kasi ng puro lang utak naman talaga ng presidente natin. Puta, walang alam eh. O so ngayon, pang sarili ba, sasagutin ngayon ni Inday Sara yung mga katanungan na yung kanya bang pagpunta dyan ay pang sarili o sino bang minute niya dyan? Ang minute niya dyan, mga Pilipino. Kamag-anak ba niya? Hindi naman. O. So ano yun? Anong ibig sabihin? Eh di trabaho pa rin pinuntahan niya dyan. Siya ay vice-presidente ng lahat ng Pilipino sa buong mundo. Wala man siyang minute na mga kamag-anak dyan. Di naman siya nag-party-party dyan. Umatin ng binyag, kasal. Ang pinuntahan niya dyan ay pagsasama-sama ng mga Pilipino na mga butante, pagsasama-sama at inimbita siya magpunta dyan para magsalita at nandiyan dyan siya addressing the people of the Philippines in Australia. So, trabaho yun o hindi? Utang ina to kasi si Castro at saka itong si Abante eh. Tang ina nyo, kulang kayo sa aruga eh. Wala, hindi ba kayo nagkaroon ng mga jowa nung mga ano yun, sa bagay? Ganyang katatanga, puta, mahirapan makahanap talaga yan. Hindi na magagandang tatanga pa. Walang hiya na yan. Oh, kaya tingnan mo ha. Nagpunta siya dyan, in-address niya yung mga tanong ng mga Pilipino doon. Nakipag-meet siya sa mga Pilipino doon. Oh, trabaho ba yun o hindi? Leisure ba yun? Nakita niyo ba siya nag-shopping siya, namasyal siya sa nakita niyo siya na namasyal diyan sa ano? Kaya nga sabi niya eh, when I'm wearing my OVP uniform, this is work. Trabaho to. Kung ako naka-beating suit ako, putang ina magsuswimming ako, hindi trabaho yun. Pero kaya ako nandito kahit maginaw, suot ko to, wala akong jacket because I want you to see na nandito ako because I am your vice president. Galing, di ba? Panis. O, paano na yan, Abante? At saka Franz Castro, o hindi ba? O, so, kita nyo naman, ang problema kasi, si Bongbong hindi na iniimbita. Bakit mo iimbitahan yan? Putang ina yan, mag-aalamano lang yan. Hindi ba? Hindi na, mabubulol-bulol lang yan. Hahawakan mo, putang ina, pipiglasan ka. Magpapaselfie kang, ayos-ayos ng tanong mo, sir, pwede ba magpaselfie? Tatablahin ka. Akala mo pogi, akala mo mabango. Oo, lagi naman pawis. Si Inday Sara, putya, siya pang hahawak ng cellphone mo, siya pang magsiselfie. Tapos pag na-starstruck ka, pupuntahan ka niya. Sabi ko nga sa inyo nung na-meet namin si Inday Sara, putya yan, sa sobrang pagka-inlove ko sa kanya, nakatitig lang ako para akong tanga eh. Oo, maniwala ka, iba talaga yung presensya ni Inday Sara. Si Bongbong Marcos, puta, kita mo naman pag nagpupunta kung saan-saan, kaway ng kaway, wala nang kumakaway sa kanya. Wala nang may gusto sa kanya. Si Claire Castro na lang at saka si Abante siguro. Walang hiya na yan. Ito tsaka ito si Abante. Ikaw, Abante, hindi ka ba nahihiya niyan? Hindi ka ba nahihiya na ikaw spokesperson pero yung mga taga-congress pa-interview pa din ng pa-interview? Ano pa rin sila ng ano? Yung press con pa din sila ng press con kahit nandyan ka na? Alam mo, isa lang ibig sabihin nun. Abante, wala silang tiwala sa'yo. Mahinakan nila lang, yun ang ibig sabihin nun. Tsaka, saan ka makakita na si supposedly Speaker of the House, di ba? May speaker na nga, may spokesperson pa. Anak ng tinapay, ang trabaho ng speaker, kung ano ang nagaganap sa Congress, siya bilang speaker, siya yung magsasabi. Mag-e-echo sa tao kung ano, yung mga, mga agenda nila. Saan ka makakita, speaker na, sobrang tamad, anak ng tinapay, na gano'n pa ng taga-explain. Ano ba si Martin Pipe? Isa pa to si Bongbong. Puta, may spokesperson na panay pang podcast ng tanga. O mamaya pag-uusapan natin yung isa sa mga podcast niya. Pero ano muna natin, sige na. Ang dahil mo sinasabi, Boss Dada, ito na, dumalo si VP Sara sa Free Duterte Now Rally sa Australia. Panoorin po natin itong balitang ito and reaksyonan natin ng bahagya. Personal na dumalo sa Free Duterte Now rally sa Melbourne, Australia, si Vice President Sara Duterte ngayong araw. Sa kanyang speech, muling iginiit ng bise na walang kasalanan ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte. Walang araw kahit anong kaso na isinampa sa kanya noon tungkol sa drug war bago pa siya ipaaresto ng ICC. Nagsorry rin si VP Sara sa kanyang mga taga-suporta sa pagtakbo raw niya bilang running mate ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022. Binanatan din niya ang administrasyon. Pero kahit may bangayan sila, sinabi niyang kaibigan pa rin daw niya ang ate ni PBBM na si Senator Amy Marcos. May mensahe rin ng bise. Napansin nyo, ganito ka weak, ganito ka infamous, and ganito ka laos si Bongbong Marcos, ultimong kapatid niya. Tangina, kakampi na sa kalaban. Let that sink in. Kahit na ano pang sabihin nyo tungkol kay Bongbong Marcos, hindi nyo kayang imali itong ginagawa ni Amy Marcos na he could have stayed or she could have stayed sa side ng kapatid niya. Kapangalan niya, dugot laman niya yan eh. Dapat nagstay siya dun sa side ng kapatid niya. Kahit na hindi siya pinapansin, she should have sided with her brother. Pero sa sobrang bobo, sabi ko sa inyo, wala na nagmamahal kay Bongbong, pati pamilya niya, tinatakwil na siya eh. Ipamigay mo to, sabi ko sa iyo, walang bahay na magbubukas ng pinto rito sa mokong na ito, ganito ka, walang kakwenta-kwentang tao yan eh. Oo, maniwala kayo sa hindi. O, kaya, tinan mo, ultimong kapatid, biring-bire.
ultimong kapatid niya, tinatakwil siya. Sa totoo nga lang, ito si Amy, hindi niya pa talaga totally nilalaglag yung kapatid niya. Alam ko naman na alam niya na suyop yan, pero hindi niya pa rin nilalaglag. Kasi nga kahit papaano dugot laman niya. Kaya lang talagang hindi niya kayang sikmurain yung kapalpakan ng kapatid niya. Kaya nga sinabi niya na sana ako na lang ang nagpresidente. Anong pick up ni ano doon? Ni Castro? Kita niyo, taas ng pangarap, gusto mo maging presidente. Gago. Natural, lahat naman talaga gusto maging presidente. Tangina, tanungin mo ko kung gusto ko maging presidente. Oo. Ang tanong, kaya ko ba? Hindi, sigurado. Pero putangin nang yan, ito si Amy Marcos, sa sobrang diri niya sa kapatid niya, nasabi niya yun. Ganun kabobo si Marcos na ang tingin sa kanya ng ate niya parang laruan. Sana ako na lang kung ako naging presidente. Kasi sa totoo lang si Bongbong wala namang ginawa niya nung kampanya. Ang ginawa lang niyan is magpakita ron, tas mabulol ng mabulol. Ngumuwi ng ngumuwi. Yun lang ang ginawa niyan eh. Sa totoo lang talaga, kung si Amy ang ginawang presidente noon, tapos si Inday Sara ang vice president, baka naging presidente to. Baka pag naging presidente to, mas magaling pa to eh. Magaling to. Hindi ako Amy Natics, pero totoo, magaling ito si Amy. Sa mga Marcos, ito ang pinakamagaling. Even tatay niya ina-acknowledge na if only Amy is a boy. Sabi nung tatay niya doon sa kanyang natagpo ang anong tawag doon? Yung diary, doon sa diary nakalagay doon. If only Amy is a boy or was a boy. Ganon, kayo na maalam mag-correct ng grammar. Basta ganun yung nakalagay na kasi nga si Bongbong Marcos salot talaga. Bata pa yan, sweetik na yan. Kaya nga doon sa pelikula nila ni Daryl Yap, kita mo pinagagalitan ni Marcos Sr. si Bongbong dahil party ng party. Tapos alam nyo ba na si Bongbong daw noon yung may gusto na pagbabarilin yung mga nasa EDSA? Kaya lang si Bongbong daw tsaka si Fabian Bier gusto nilang, sige na, sagasaan na ng mga tangke yung mga tao na yan. Sila daw yung ganon. Ang sabi nung tatay, no, hindi pwede. So ganyan klase ng utak, meron utak, tuspok talaga, alam mo yung tuspok? Ang tawag nila sa mga sakalsado yung mga singhot ng rugby tsaka yung mga shabu ng shabu, tuspok yan eh. Utak tuspok, mantakin mo, yun ang gusto niya mangyari, pasagasaan daw yung mga tao ron. Pagbabarilin na yung mga tao sa EDSA, kung di ka ba naman tanga talaga. Kaya sabi ko sa inyo, walang puso, yung putang ina niyan eh. Wala talagang puso yan, gusto niyan, sila lang ang tama. Kung yung tatay niya, umuo sa kabobohan niya. Mahina na si Ferdinand Marcos noon dahil may lupus eh. Noong People Power Rally, People Power Revolution, ang desisyon daw ni Fabian Bier tsaka ni Bongbong, pucha, kanain na mga yan. Sabi ni Marcos Sr., hindi pwede, ano ba kayo, Pilipino mga yan eh. So ganun, kahit papaano, mas klaro pa mag-isip yung tatay, itong anak talagang wala. Ay ko sa inyo, pucha. Kaya lang, ang malaking pagkakamali lang nito ni Amy is pinabayaan niyang tumakbo yung kapatid niya kahit alam niyang walang silbi. Sana man lang, kung mahal mo talaga ang bayang Pilipinas, Amy, noon pa lang, pinigilan mo yung kapatid mo, sana hindi tayo ganito. Okay nga, sana kung ikaw. Baka nga kung si Leni Robredo pa ang presidente, baka mas okay pa eh. Oo kaysa kay Bongbong eh. Dahil matatanggap ko pa kung si Leni Robredo magpapakulong kay Pangulong Duterte kasi kalaban eh. 'Di ba? Pero putang ina yung kakampi mo. Pinalibing yung tatay mo. Hayop ka, wala kang utang na loob. Tapos ang ginawa mo kay Pangulong Duterte, hinayop mo. Kaya nga sabi ko sa impyerno, baka mas malalim pa sa impyerno mapunta nito ni Bongbong Marcos sa dami ng kasalanan niya eh. Sa kanyang mga taga-suporta. I hope you can vote for me in the future. Si PRD lang ang first Asian na kinasuhan ng ICC. And so, we ask, bakit walang Western cases? It is clearly politically motivated. So parang parang impeachment. 'Di ba? It is political. It's politically motivated and it's really political. Ito